Kaya Paul, sa akin po, sa na-experience ko po nun, Lord po yung Holy Spirit yung nagko-convict sa atin. Siya yung nagpapakita sa puso natin, yung tunay na kalagayan ng puso natin. Dahil po doon, makikita natin na tayo makasalanan. Wala po tayong ibang magagawa. Hindi natin kayang tumayo at manindigan sa mga reasons natin. Convict tayo ng Holy Spirit. Wala po tayong magagawa kundi lumuhod sa Kanya. Kasi ayun po yung form na ipapakita natin na hindi natin kaya. Ayun po yung form na pagsuko. Kaya mahalaga po na na pangunahan tayo ng Holy Spirit kasi kapag sa sariling pangangatwiran po natin, marami po tayong mga reasons, pero kapag tinouch ng Lord yung puso natin, makikita natin yung tunay na yung kalagayan ng puso natin, which is hindi karapat-dapat para po sa Lord. Yun po. Salamat po, Kuya Paulbert, Kuya Mikos. Re-remind ko lang po uli kayo, yung pinagawa sa atin ng Lord kanina, yon ay isang illustration lamang po, Isang tawag ng parang parable. May ikahulugan. Ngayon po, magtatanong naman po tayo dun sa mga nakatayo dun sa gitna. Yung sinasabi natin na nararamdaman natin, Lord, parang hindi ko naman nararamdaman na makamundo ako Ganon. Nandito nga ako sa church nandito ako kaya ako nararamdaman na ganon, yung hindi mo nararamdaman na makamundo ka. Kaya ka nga nasa church, kaya ka nga nagsimba. Di ba po? Sino ba yung mga nandong kanina? Ate Alice, ikaw nga ba? Ayun, si Ate Alice naman po. Tapos dito sa kabila, si ate, hindi ko pa siya masyadong kilala. Yung pinihawak kay Buboy. Hello, Buboy. Isang mic para kay ate. Si Ate Alice muna. Magandang hapon po sa Panginoon sa ating lahat. Kaya po ako doon pumila sa gitna kasi po, ang Panginoon ko po kasi, nararanasan ko siya sa buhay ko at narinig ko yung tinig niya. Na dati po ako isang makamundo, pero dahil sa ang Panginoon na pinili kong hanapin siya, pinili ko na hangarin siya na makilala siya at na maranasan siya sa buhay ko. Patuloy po ako na lumapit sa kanya, nagpakumbaba na umaamin ako wala akong kaya kung wala siya. Siya yung lagi kong tinitingnan, hindi ko tinitingnan yung kapwa ko, pero ang Panginoon napakabuti niya. May time na nagkakasala ko, pero dahil nararanasan ko siya, nababalik ako sa spirit dahil andyan siya na tumutulong sa akin, na talagang ang mahalaga lang po yung presence ng Lord. Kasi pag wala po yung presence sa Lord, mabalik ako sa sarili ko. Pero pag nandiyan yung presence sa Lord, siya yung tumutulong sa akin na para ano man yung maranasan kong hirap, na lagi ako sa Kanya magtiwala at tumupende. At ang gusto na Lord, lagi doon ako magpakumbaba na umamin ako isang makasalanan. Kaya po doon ako sa gitna dahil ang Panginoon yung tumutulong sa akin para po mapagtagumpayan ko yung mga bagay na naranasan ko mahirap dahil siya po yung nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Yun po. Salamat po sa sagot ni Ate Alice. Si ate naman po. Ate? Ba? Mama, may katukayo. Hello po. Good morning po. Tumayo po ako kanina kasi alam ko po na lagi po akong nakasunod sa kagustuhan ng Diyos. Alam ko po na lagi pong nandyan yung presence niya para po gabayan at bigyan po ako ng protection. Hindi ko naman po sinasabi na hindi po ako makasalanan. Alam ko po na marami rin po akong nagawa, pero simula po nung dumalo po ako dito sa J-Loom, sa church, sa pagsama ko po sa aking sa kay Tita Ne, dun ko po naramdaman yung presence ng Lord nung tunyanggap ko po siya. Kaya tumayo po ako sa gitna. Maraming salamat. Amen. Thank you, ate. Salamat sa ginagawa sa iyo ng Lord. Ayun po. Ngayon po, Rensor, mag-ready ka na. Gusto niyo bang malaman kung ano yung ibig sabihin nung tagdang pinagawa sa atin ng Lord? Ulitin ko po illustration lang po to ng Lord Huwag niyo masyadong dibdibin ng todo. Pag baka madibdib niyo naman ng sobra-sobra Illustration lang yun ng Lord. Naintindihan niyo po? Kumbaga parang nagbibigay ang Panginoon ng parable.
Wala namang siyang sinasabing, hindi niya tayo para sabihan ng ganito tayo, ganon. Kumbaga, illustration, para maunawaan lang natin. Gusto niyo bang maunawaan na? Ready na ba kayo? Kaya lang, ito ha, gento. May papakita ako sa inyo. Gento daw yun. Gento daw yun. Kaya lang, i-ready niyo yung sarili niyo, ha? Gusto niyo ba talaga maunawaan? Ready niyo yung sarili niyo. Yan, gento daw yon yung illustration ng Panginoon. Para daw yun yung, ito yung word ng Panginoon, tapos ito tayo, pupukpukin tayo. Gusto niyo ba mapukpok? Sigurado kayo? O sino gustong magpukpok nito? Babasagin to, babasagin. Tayo yung banga. Gusto niyo bang basagin? Ako, Ate Alice, pasensya na. Yan, ako, baka mas ligayos din. 1, 2, 3. Good. Basag. Ganyan mangyayari sa atin. Gusto niyo? Gusto niyo pang malaman? Ay, itong isa, wag na nga. Nakita na naman nila. Yan. Gusto niyo bang mabasag sa Lord? Amen, ha? Sinabi niyo yan. Huwag niyo akong sisisihin. Ayan po, salamat sa Lord. Sige po tayo manalangin muli. Panginoon, lagay niyo kami sa spirit niyo, Panginoon. Ito yung isang illustration niyo po, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga salita mo, Panginoon. Thank you, Lord. Alam ko po, Lord, sasamahan niyo kami dito, Panginoon, at walang mag-iisip ng mga anumang negatibo, lahat, Panginoon, magiging positibo at makikita namin yung kahalagahan ng mga bagay na itinuturo niyo sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayun po. Sabi doon sa Santiago, ay sa ano po pala, kung maaalala natin, yung tungkol sa parable ni Jesus, tungkol doon sa 10 virgins, sa Matthew 1:13. Sige, i-story ko na lang para mabilis. Matthew 1:13, di ba naalala nyo yung mga parable of 10 virgins? Nagiintay sila doon sa lalaking ikakasal. Tapos, may sumisigaw, paparating na ang lalaking ikakasal. Yung mga 10 virgins, yung iba nakatulog na. Yung 5, naglagay ng extra oil. Tapos yung 5, hindi nakapaglagay. Sino yung nakapasok? Yung may dalang extra oil. Pinapasok sila. At yung sabi dun sa mga hindi nakapasok, hindi ko kayo nakikilala, sabi ng Panginoon. Pero di ba nag-iintay din naman sila? Pero sabi ng Panginoon, nung lalaking ikakasal, hindi ko kayo nakikilala. Di ba? Ang higpit ng Lord, di ba? Naalala niyo yung lalaking mayaman? Panginoon, sinusunod ko po yung 10 utos nyo. Ano po ang dapat kong gawin para maligtas ako? Ang sabi ng Panginoong Jesus, iwan mo lahat. Ipamigay mo pala lahat ng iyong kayamanan sa mga dukha at sumunod sa akin. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Yun yung mga parable. May mga parable din na tungkol dun sa mahalagang perlas. Ipinagbili lahat ng kanyang ari-arian para makuha lang yung mahalagang perlas na yun. Yun na lang yung naging treasure niya sa kanyang buhay. At yun ay ang walang iba kundi puro sa Panginoong Hesus ang tinutukoy doon. Yung pagsunod sa Panginoong Hesus, pagpasan mo ng cross niya, ibig sabihin yun ay pagmamahal mo sa Panginoon. Yung pagtayo dito, halimbawa ikaw ay inatasan, tumayo dito, mag-song leader dito, pagsunod natin sa Panginoon Jesus. Kahit minsan ang bigat ng suliranin, di ba Ate Andeng? Si Ate Andeng dumaan yan sa napakatinding pagsubok para lang makatayo siya dito at makapagpaawit. Ang mga ginagamit ng Lord dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Kasi sabi ng Lord, ito po, papaliwanag ko na po yung kahulugan. Sabi ng Lord dito, lahat tayo, nung tinanong tayo, sino sa inyo lahat may bahid ng kamunduhan? Alam niyo po,
walang exempted. Lahat tayo may bahid ng kamunduhan. Kahit yung tumayo dyan sa gitna, lumuhod dito, at yung umupo na wala lang pakialam. Ito po yung kahulugan ng ano po. Lahat tayo may bahid ng kamunduhan. Sino dito makakapagsabi, wala akong bahid ng kamunduhan? Lumalakad tayo, buksan mo nga lang cellphone mo eh. Makakita ka lang ng babae dyan na naglalakad na maiksi ang short. Mainggit ka lang dun sa mga kaklase mong napakayayaman. Mainis ka bigla sa nagdadrive ka, bigla kang inaway nang wala ka namang ginagawa. Nilabasan ka ng pinto at sinita ka. Nung alam niyo po, anong araw ba to? Nung nahuli ko, anong araw ba yun? Friday ba yun? Nung Friday po, Friday ba? Friday po, nahuli po ako dito sa sa intersection, doon po sa may flyover. Nahuli na naman ako, no seatbelt. Yun po. Tapos sa Dasma po, nahuli din ako. Kakahuli lang ako sa Dasma, nahuli na naman ako dito. Pinagmulta ako sa Dasma, 1,000. Sabi ko, mahal naman dito. Sabi ko, alam niyo po, yung paglabas ng munisipyo ng Dasma, may nakalagay pala doon na no left turn pa ganon. Sabi ko, danggaling naman ang trap nila. Hindi halata. Para maraming naliko tuloy. Puro mga taga-Imus yung nahuli daw niya. Sabi niya ganon. Siyempre, magbabayad ka na naman ng 1,000, ganon. Ang galing naman, parang hindi naman signage yun eh. Trap yata yung nilagay nila eh. Para marami silang mahuli. Alam niyo po, ng damdamin. Yung mga truck na dadaan dyan na puro alikabok. Ng damdamin, nakakagalit. Ano po, bahid ng kamunduhan. Napakarami. Pag kakain ka, nasusuga pa ka dun sa pagkain mo, bahid ng kamunduhan. Nanonood ka ng mga vlog na puro kain, Kuya Nadno, di ba? Puro kain. Dang sa sarap ng mga kinakain, bahid ng kamunduhan. Napapaligiran ka ng bahid ng kamunduhan sa panahon ngayon. Kaya sabi ng Lord dito, nung tinanong tayo, lahat tayo walang exempted na babahiran tayo ng kamunduhan. Pero merong mga tumayo, merong mga lumuhod. Ito naman po yung kapakahulugan ng Lord. Sabi doon sa mga nakatayo, ito illustration lang to Sila yung mga tao na, medyo masakit to pero illustration lang. Sila yung mga tao na, mga parang nare-religious, gano'n nare-religious, na napipiling nila sa sarili nila na, Lord, malinis ako. Naalala niyo yung story nung isang tao na dinadagukan yung dibdib niya? Tapos yung isang tao na, yung isang maniningil ng buwis, nakaluhod, dinadagukan yung dibdib niya. Yung isa naman nakatayo, sinasabi niya yung Pariseo, sabi, buti na lang, hindi ako katulad nun. Samantalang yung isa dinadagukan, Panginoon, napakamakasalanan ko. O wag naman lumaki yung ulo ng mga lumuhod, baka naman lumaki yung ulo nyo. Illustration lang po, yung Pariseo na dinadagukan yung dibdib, yung Pariseo na nagsasabi na, Panginoon, buti na lang, hindi ako katulad niya. Nare-religious tayo. Kadalasan kahit ako, pare-pareho naman tayo dito. Inaamin ko, pag nanlalamig ka sa Panginoon, nare-religious ka rin. Napakabilis pumasok niyan sa isang tao. Kinabukasan, kahapon lang pala, napakamasunurin mo sa Lord. Luhod ka, basag yung puso mo, kinabukasan, religious ka na. Ganon kabilis tayo manlamig. Naintindihan niyo po? Kaya kung ngayon nandito, religious ka, nakaluhod kayo. Baka bukas, religious ka na. Kasi yung bahid ng kamunduhan matindi. Tapos alam niyo po, ito po medyo masakit din po Doon naman sa mga naiwan, doon po sa mga upuan, mga walang pakialam,
Hindi ko maintindihan si Kuya Jay eh. Illustration lang to ha, huwag niyong didibdibin. Yung mga naiwan sa upuan, mga walang pakialam, mga nagga-gadget pa, nagga-games dyan, ganon. Naiwan sa upuan, walang pakialam, wala siyang pakialam sa mga sinasabi dito sa church. Basta may sarili siyang mundo. Sila yung mga ayaw sa Panginoon. Sa madaling salita. Ayoko sa Lord. May gusto akong gawin eh. Alam niyo po, ito na, ang pinaka-pinali. Gusto niyo pong maraman kung ano yung pinaka-pinali nito? Kung ano yung talagang totoong kahulugan ng pinagawa ng Panginoon? Yon ay rapture. Rapture yon, yung pinagawa sa atin ng Lord. Naintindihan nyo? Yun ang rapture. Anong sabi ng Lord sa atin, J-Lum? Sabi ng Panginoon, kung anong datnan ng Lord yung puso mo, yan na yung magiging kalagayan mo sa heaven. Yan ang pinakikita ng Lord sa atin. Kung anong datnan natin dito ng Panginoon sa iyo, yan na yung magiging kalagayan mo. Kung ikaw ba talaga nagmamahal sa Panginoon, alam natin marami rin man namang maliligtas, mga tumanggap kay Jesus, maliligtas sila. Napakahalaga ng pagkilala mo sa Panginoon eh. Kaya nga narangaral tayo eh. Tanggapin niyo ang Panginoong Yesus, pero merong pinipili ang Panginoon. Bakit pa niya kailangan sabihin yung mahalagang perlas? Bakit pa niya kailangan sabihin yung parable about 10 virgins? Kasi may mga pinipili siya. At ikaw, pinili ka ng Lord, kaya ka nga nandito sa jailum, di pa huli ang lahat sa atin. Laging binibigyan tayo ng pag-asa ng Lord. Ano yung calling sa atin ng Lord? Glory to God. Kasi marami talaga ang lumuhod. Yun yung calling kasi, marami dito nagpa-Friday Covenant. Sa mga taong nagpa-Friday Covenant dito sa jailum, laging tinuturo sa atin yung pagluhod. Maging basag yung puso mo. Kilalanin mo na makasalanan ka. Oo, pinatawad tayo ng Panginoon. Sinagip niya tayo. Pero yung Panginoon, hinahanapan tayo ng pagpapakumbaba. Hindi pwede yung Panginoon na patawad mo na ako, okay ka na. Hinahanapan ka ng Lord ng pagpapakumbaba ang puso. Na nagnanais ka lagi, Panginoon, kung wala yung tulong mo, hindi ko kaya makasunod. Sabi ng Lord, tingnan niyo po, di ba sabi ng Lord dun sa babaeng nangangalunya? Sino sa inyo walang kasalanan, unang bumato? Walang nakabato. Naramdaman ng mga tao, lahat sila may bahid ng kamunduhan. Lahat sila makasalanan. Hindi nga sila nakapagbato kahit isa. Pero ano sabi ng Lord pagkatapos dun sa babaeng nangangalunya? Humayo ka at wag nang magkasalang muli. May bilin ng Lord na wag tayong magkasala. Ano nangyayari sa atin? Jailum, natapos na yung church service. Sumayo na kayo. Lilabasan na tayo, di ba? Tapos na ang service. Sasabihin sa atin ng Lord, nararamdaman mo ng Holy Spirit, wag ka na magkasala muli. Pero ano nangyayari paglabas natin? Bat-bat ng kasalanan dyan sa labas. Puro kamunduhan. Wala, tas babalik ka dito. Ano maipagmamalaki mo sa Lord? Sub-sub na naman tayo dito, hingi na naman ng tawad. Tapos isasabihin natin, parang nagiging excuse na lang natin na paulit-ulit na lang yung kasalanan natin. Lalabas tayo, babalik dito. Ay na naman yung kasalanan natin. Pero alam niyo po, sa palagian nating pagmamakaawa sa Lord at pagluhod, may binabago na dyan sa mga puso nyo. Sa patuloy niyong pagpapakumbaba at pagpapabago sa puso nyo, unti-unti na yung binabago ng Lord. Yung mga paulit-ulit mong kasalanan at palagi mo siyang iniluluhod. Panginoon, palayain mo ko dito sa kasalanan nito. Sino sa inyo nakakakilala kay Kuya Marvin Hesalba? Sabi niya doon dito nung na-purging siya, sabi niya, Panginoon, tunay kang nagpapalaya. Sabi niya, Kuya Marvin, kung nanonood po kayo, shout out po dyan sa inyong bahay.
Alam niyo po, ganoong katindi ang kasalanan. Na taglay-taglay natin. Meron kang kahinaan. Ano ba yung mga kahinaan mo? Mabilis kang matukso, mabilis kang mainggit, napaka-materialistic mo, dami mong gustong mga mabili. Nandyan yan, bahid ng kasalanan, bahid ng kamunduhan. Kaya wala kang lusot sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, pilit tayong iniluluhod dito para natin yung kasalanan natin, mailuhod natin na mailuhod sa Kanya para maalis yan. Pagbababa ng pride sa ating mga puso. Alam niyo po, Jailum, tinawag tayo dito, tinatabas yung pride natin dito eh. Masakit, di ba po? Parang ganun, binabasag tayo ng Lord para matanggal yung pride mo. Alam niyo po, ang kasalanan minsan hindi natin nakikita. Unseen sin. Yung kasalanan, sabihin niyo nga, unseen sin. Kasalanan na hindi mo nakikita, nasa sarili mo. Napakamapagpanggap natin. Alam niyo po, ako din eh. Alam niyo po, kaya ako pinamessage to ng Lord. Kasi pinadanas sa akin ng Panginoon yan. Yung kasalanan ko na hindi ko nakikita. Napakamakasalanan ko, ginagamit pala ako ng Lord dito. Pinatatayo niya ako dito. Pero, feeling ko, okay ako sa Lord, ganon. Pero, punong-puno ako ng kasalanan. Alam niyo po, ganito ginawa ng Lord. Naalala niyo last Sunday, pinatayo ako dito, diba? Ako po yung pinagsalita ng Lord dito, tungkol sa Israel. Ganon po. Alam niyo po, Saturday pa lang noon, pumapalo na yung sugar ko, blood sugar ko, ng 240 plus. Alam niyo po, minsan naihi po ako, may dugo. Nagpuputo ka na yung mga maliliit na veins doon sa pantog. Tapos alam niyo po nung Monday na yon, buong araw yon, dumudumi ako ng dugo. Alam niyo po yung dinuguan, di ba nakakabili naman kayo dinuguan, isang tasang dinuguan. Alam niyo po, imagine niyo parang bumili ko ng isang tasang dinuguan at iginanon ko sa toilet bowl. Ganon yung dumi ko. At nung nagpa-check up po kami noong tinatanong ng doktor kung maitim. Sabi ko, Dok, ganyan, kung ano yung sinabi niyo, yun yung dumi ko. Nagdudugo na rin yung mga bituka ko. Gawa ng, yung sugar ko pumapalo ng 200 plus. Hindi sanay yung katawan ko na tumataas yung blood sugar. Si Pastor Ariel po. Shout out, Pastor Ariel, kung nanonood ka. Wala si Pastor Ariel dito eh. Alam niyo po, si Pastor Ariel, pumutok yung maliit na vein sa mata niya. Kakapa-opera nga lang niya po niya. Dahil din po niya sa blood sugar. Alam niyo po, tapos mangyari sa akin yon nung Monday ng gabi. Alam niyo po, hilong-hilo na ako nung gabi, 12:00 na. Yung mata ko po putla na. Tapos, pag dumi ko na naman uli nung gabi, gano'n na parang bumili ko ng isang tasang dinuguan at ginano na naman sa Isipin nyo, nung Sunday, di ba kakagamit lang sa akin ng Lord dito? Tapos nung Monday, nagkaganon na ako. Dadali na ako sa ospital. Pinaredy ko na yung bag ko kay April. Sabi ko, Mad, ready mo na yung bag. Tapos lumuluhod ako sa Panginoon dahil natatakot ako, ayoko magpa-ospital. Duwag si Kuya Jay eh. Nakakatakot magpa-ospital, ang hirap sa ospital. Sino ba gusto ma-ospital? Di ba wala naman. Nakakatakot ma-ospital. Sabi ko, Panginoon, ayoko po ma-ospital. Parang awa niyo na. Pero kung ganito yung talagang parang nagpa-pass out na ako eh. Alam niyo po, ginagawa ko para wag ako mag-pass out. Dinidilat ko yung mata ko, dinidilat ko yung mata ko para hindi ako mapapikit. Kasi pag napapikit po akong ganun, parang magpa-pass out na ako kasi kadudumi ng dugo. Tsaka ang taas ng blood sugar. Alam niyo po,
Nag-pray kami, Panginoon, gusto ko yung presence mo. Kung magpapa-hospital ako, gusto ko kasama kita para malakas yung loob ko. Para kayanin ko yung nasa hospital ako. Di ba pag nasa presence tayo ng Lord, pag may pagsubok, kinakaya mo, Panginoon, kasama kita eh. Alam niyo po, wala yung presence ng Lord sa akin. Ayaw pumunta sa akin. Bakit ayaw? Sabi ko, Panginoon, bakit ayaw? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Nagre-reklamo na ako sa Lord. Sinisisi ko siya. Nagagalit ako sa Lord. Sinabi ko, Lord, nagkakasakit lang ako ng ganito pag nakagawa ako ng matitinding kasalanan eh. Pero ba't ngayon, wala naman akong ginagawang napakabigat na kasalanan? Nagkakasakit ako ng ganito. Puro katanungan, wala kang pagkaunawa, wala sa spirit. Ang puso, puro bahid ng kamunduhan. Ginagamit ng Lord pero patuloy niyang tinutuwid. Alam niyo po, ang ginawa ng Lord sa akin, ano po, nanalangin po kami ni April. Tapos nung nanalangin po kami ni April, nag-away pa kami ni April. Tapos napaiyak na po si April. Sipin niyo po, ganun ako, may sakit na lahat, nang-aaway pa. Nung nanalangin po si April, nung iniwan ko siya, nanalangin siya. Alam niyo po, pinadama ng Lord. Kung paano ko nakikita si J.I., na galit ako araw-araw sa kanya. J.I., huwag kang umalis dyan. Diyan ka lang, umupo ka lang, huwag kang tumakas, hindi. Alam niyo po, J.I., pasensya na ha, kwento kita sa kanila. Alam niyo po si J.I., maghapon yan sa cellphone. Pagkalabas niyang galing school, hindi na yun natayo. Ganyan, nagge-games yan. Tapos pag inutusan mo, ubod ng hirap pasunurin. Dang hirap utusan yan. Kaya po ako laging nasabog sa kanya. Galit na galit kami, lagi ako nasigaw. Galit na galit ako. Dati, kung paluin ko yan, pinapalo ko yun ng danglas talaga, hindi mahinang ganon. Talagang ganon. Pinakikialaman niya kasi yung mga gamit na hindi niya dapat pakialaman. Kaya ako napapalo. Galagi akong galit kay J.I. Alam niyo po, nagsalita ang Panginoon kay April, sabi, kung paano ka nagagalit sa anak mo, ganyan din ako nagagalit sa'yo. Galit ang Lord sa akin sa mga kasalanan ko. Di nagreklamo ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ano yung kasalanan ko sa inyo? Alam niyo po, tanong ako ng tanong sa Lord, pero hindi ko nakikita kung ano yung kasalanan ko. Unseen sin. Yung kasalanan ko na pagiging righteous. Righteous, tawag doon? Self-righteous. Napaka-self-righteous ko. Alam niyo yung story ni Job? Kung mababasa natin sa Job 23, sige po, ko na lang. Summarize ko na lang yung story. Si Job, alam niyo naman po, di ba, dumanas, si Job napakamatuwid. Di siya managawa ng kasalanan. Pero, kung babasahin niyo na lang po sa bahay. Pero, yung pagiging self-righteous niya, itinuwid ng Lord nung huli. Dito, nagsabi siya ng sabi dito, ito naman, nais ni Job na iharap sa Diyos ang kanyang kalagayan. Ito naman ang sagot ni Job. Verse 1, hanggang ngayon ay masama pa tong aking loob. Bagamat ako'y nananangis, pinarurusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan at iharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong ang lahat ng aking katuwiran. Tingnan niyo yung mga pangangatuwiran ni Job. Ganyan tayo mga tuwiran sa harapan ng Panginoon pag dumadating sa atin yung mga pagkakasakit o parusa. Hindi natin makita yung kasalanan natin. Napaka self-righteous.
Di ba, sabi ng kaaway, nagmamanik manaog siya. Yung story ni Job, di ba? Alam niyo yung story ni Job? Sabi ng Panginoon kay Taning, saan ka galing? Ako yung nagmamanik manaog at tinitingnan niya yung mga tao. At sabi ng Panginoon, wala kang maitutulad kay Job dahil siya'y matuwid. Pero yung pagiging matuwid ni Job, tingnan nyo, pati siya, si Job mismo, tinuwid pa rin ng Panginoon. Yung pagiging self-righteous natin, yun yung minsan laging nagdadala sa atin sa pagkakasala na hindi mo nakikita sa buhay mo. Alam niyo po, nung nangyari sa akin yon, nung pinaliwanag ng Panginoon yung tungkol kay J.I., kung paano ako nagagalit daw kay J.I., ganun din nagagalit sa akin ng Panginoon sa pagiging makasalanan ko. Napaka-self-righteous. Tumatayo ka dito, ginagamit ka ng Lord, pero napaka-self-righteous mo. Kaya alam niyo po, kaya pinagawa sa atin ng Lord yun eh. Tingnan niyo po ang paghubog ng Lord sa Jailum Church. Nakita natin, majority talaga tayo dito nakaluhod. Pero wag naman lalaki yung ulo niyo ha. Sa mga lumuhod. Ganoon tayo, dadatnanan. Ano sabi ng Lord? Yun yung rapture. Rapture na yun. Alam niyo po ang ibig sabihin nun, yung mga nakatayo, hindi na sila pwedeng lumapit dito. Doon na lang sila. Sino yung mapalad? Yung mga nakalapit dito, yung mga nakaluhod, nakasubsob. Naalala nyo? Ang maligamgam, isusuka ng Panginoon. Sino yung mga mainit? Yung patuloy na lumuluhod, nagpapatabas ng kanyang pride. Panginoon, ganito ko eh. Napaka mapagmataas ko, napaka perfectionist ako, napakayabang ko. Pag may talentong binigay sa iyo ang Lord, napakayabang mo. Napakagaling mo mag-basketball. Pag may binigay sa iyong kotse ang Lord, napakayabang mo, open window. Hindi dahil mo mahal ang gasolina, kaya ka naka-open window. Ang yabang mo, pinapakita mo pa yung mukha mo sa ano. Na ikaw nagdadrive, wow, may kotse na ako ngayon. Ano pa? Puro tayo kasalanan. Buksan mo nga lang cellphone mo, scroll mo yan eh. Ang daming bahid ng kamunduhan. Sabi nga, yung kalabaw na nasa putikan, hindi maaring hindi mapuputikan. Ganoon tayo, napaka-self-righteous natin. Napaka-mapakisama ko naman, Lord eh. Lord, napakabait ko naman. Alam niyo po, pag tayo na self-righteous, maiiwan tayo dun sa gitna. Hindi tayo makakalapit sa Lord. Sino yung makakalapit sa Lord? Sila yung may mga dalang extra oil na nagmamahal sa Panginoon. Ba't ka maiiwan doon? Alam niyo yung story ni Jesus? Yung isang kasalan, maraming dumalo mga nakadamit pang kasal. Tapos may pumasok, hindi nakadamit pang kasal. Ano sabi ng hari? Dakpin siya at ihagis sa labas. Doon ay magngangalit ang kanyang ngipin. Yung mga nakatayo, mga nare-religious tayo, maaari tayong hindi makapasok o makalapit sa Panginoon. There is no higher calling, no greater honor than to bow down and kneel before the Lord. Alam niyo yung kanta na yon? There is no higher calling, no greater honor than to bow down and kneel before your throne. Alam niyo yon, yung awit na yon? Ganon yung calling natin, Jailum. Padating na ang Panginoon eh. Ikaw, nasan ka ba? Nandiyan ka ba sa kalagayan? Alam niyo, ako pag naapektuhan ng kamunduhan, natutulad din ako dun sa sa tinutukoy ng Lord na, wala akong pakialam na dyan, bahala na kayo dyan.
Hindi na ako, bahala na kayo April, siya mo na, ikaw pumili ng mga magbe-mensahe. Wala na akong pakialam. Pag ako naapekto ng kamunduhan, halimbawa po, nagalit ako, nagiging katulad din ako ng mga makamundo. Panay ang panonood ko ng mga makamundong bagay. Nawawala na rin ako sa presence ng Lord. Ayoko na Lord magsalita. Ayoko nang tumayo. Mas gusto ko na lang ng ganito. Nararanasan niyo ba yon? Pag kinain ka na ng kamunduhan, kahit sabihin mong Kristiyano ka, nakakain ka ng kamunduhan, at nawawalan ka ng gana sa mga bagay na tungkol sa Panginoon. Minsan naman, nare-religious din ako. Magpe-pray ka sa gabi, nananalangin ka, nagbabasa naman ako ng Bible, nananalangin ako. Napakahalaga nun. Pero napaka-religious lang pala. May hindi ko nga makausap ang Panginoon eh. Mananalangin ako, Panginoon, salamat po. At kayo binigbigyan niyo ng pagkain at ng damit. In Jesus' name, Amen. Tingin mo ba narinig ng Panginoon yung panalangin mo? Puro kasalita, puro request. May hindi mo nga tinanong ang Panginoon, Panginoon, baka may gusto kang sabihin sa akin. Ang gusto ng Panginoon, relationship. Isasama tayo ng Lord dahil may relationship ka sa Kanya. Dadating na siya. Saan mo gusto? Sa malapit sa presence niya o sa malayo sa presence niya? Ate CJ, pwede pong makihanap yung video ng Ice Age about dun sa squirrel na nakarating in heaven. Sige po, Bob. Intayin natin. Diyan na, ay hindi, sino ba tao sa taas? Kuya Jomar, yun pinaano natin dati-dati sa prayer covenant. Ito po, napalabas ko na to sa shop, no, sa Bible study ng Kuya Paulbert at sa Friday Covenant. Kaya mag-attend kayo ng Friday Covenant. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, nandito tayo. Basag yung puso mo. Alam niyo po, para maintindihan natin yung papanood natin video, alam niyo po, in heaven, sa heaven, ito yung sinabi ng Lord sa akin, sa heaven daw po, lahat ng mga ginugusto mo dito sa mundo, meron din doon. Gusto mo ng malalaking bahay, may mga sasakyan, meron ka mga gadget, meron ka mga magagandang damit, mga mamahaling alahas at ginto, meron din doon. Pero, pagdating mo doon, nakita niyo na po, pagdating mo doon, ang magiging pinakamahalaga doon, yung presence ng Lord. Sabi ng Lord, dito sa lupa, ang presence ng Lord ang pinakamahalaga. At pagdating sa langit, yung presence ng Lord din ang pinakamahalaga. Kaya dito sa jailong tinuturo ng Lord, yung presence ng Lord ang maging pinakamahalaga sa'yo. Hindi yung mga bagay na boyfriend mo, hindi yung mga ninanais mo. Ang pinakamahalaga, yung presence ng Lord. Kasi alam niyo po, pagdating natin, makinig muna, huwag mo nang tumingin dyan, wala pa naman. Pagdating mo sa heaven, makikita nyo doon yun, pero hindi nyo mapahalagahan. Sasabihin nyo, Panginoon, yung presence nyo yung pinakamahalaga. Paano kung nandun ka, hindi ka makalapit dito? Hindi ka makakalapit sa presence ng Lord. Malayo ka. Okay na po ako, Jomar? Ayan po. Namatay siya Namatay na siya. Napunta siya sa heaven. Ayan. Ay. Ayan. Alam niyo po, yung si squirrel, favorite niya yung acorn. Yung parang acorn, mamaya makikita niyo kung ano yung acorn. Nung nasa lupa pa lang siya, ang gustong-gusto niya, makakuha niya yung isang acorn na yun. Treasure na yun Ayan, nakarating na siya sa gates of heaven. Yan, ang dami palang acorn doon, di ba?
Sa lupa, isa lang yung acorn, ingat na ingat siya. Tuwan-tuwa siya dahil nakita niya ang dami nung gusto niya doon. Yan. Yan yung treasure niya eh. Gustong-gusto niya yung acorn. Sige po, continue lang. Continue. Yan, buhay pa pala siya. Yan, magagalit siya. Sige po, okay na. Ayun po, di ba? Naintindihan niyo po ba? Alam niyo po, patay na kasi siya eh. Napunta na siya sa heaven. Kaya lang, mouth to mouth pala siya nung kaya siya nabuhay uli. Yun po yung story. Ayun. Naramdaman niyo ba yung presence ng Lord? Ako po, nung pinakita yung malaking acorn, naramdaman ko yung presence niya. Na siya yung pinakamahalaga. Alam niyo po, dumaan ako sa ganyan. Pandemic po nun. Pinaranas sa akin ng Panginoon yung presence niya. Umiiyak ako noon. Tapos pinatutugtog yung Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Dumating, alam niyo po, dinala ako ng Spirit ng Lord's Heaven. Pinakita niya sa akin kung gaano ka-majestic yung tugtugan doon, na napakalaking stadium. Ang laki, napakalaki ng stadium. Tapos alam niyo po, may mga instruments doon. Ang isang instrument, napakahaba, parang hinihipan siya. Mahaba, mga ito hanggang doon kay Pastora Pia, mahaba. Pag hinipan mo, parang 7 orkestra yung tunog. Tapos, halimbawa, ito yung stadium, para kami mga buhangin sa mga na nakaupo. Merong isang giant angel dito. Tapos, yung pakpak niya, hindi feathers ha. Kadalasan na alam natin, yung pakpak ng mga anghel is feathers. Yung pakpak po niya, instruments. Nagpapatira pa siya. Ang presence ng Lord nandito, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nauulapan, hindi nakikita. Yung stage ng Panginoon dito, hindi mo sila nakikita. Tapos alam niyo po, nagpapatira pa yung angel na malaki. Yung giant na angel. Nagbibigay siya ng parangal. Nakaluhod siya. Nakaluhod siyang ganyan at nagpaparangal siyang gano'n. Alam niyo po, pag nagpaparangal siya, parang may shockwave na boom, gumaganon dun sa buong kada isang parangal niya. Parang shockwave, zoom, gumaganon. Nararamdaman ng lahat ng mga nandun. Nararamdaman ganun. Yung kalwalhati ang ibinibigay niya sa Panginoon. At nandun ako sa sulok na yon, naramdaman ko, sabi ko, Lord, purihin ka. Ganon yung nararamdaman ko. Sobrang galak. Sobrang ligaya yung nararamdaman, overwhelming joy sa presence ng Lord. Yun yung mga pinakita sa akin in heaven.
At napakarami pang hindi ko na kayang ikwento sa inyo lahat. At doon sa nangyaring yun, yung napanood natin, naranasan ko na, Lord, gusto ko sa presence mo na eh. Ayoko nang bumalik dito. Nung dinala ko ng Lord doon, nung pandemic, di ba nakakulong tayo noon? Sabi ko, Lord, ayoko na pong bumalik sa dito. Nagalit sa akin ng Lord, nirebuke niya ako. Sabi niya, alam niyo, sabi ng Panginoon sa akin, ng Lord Jesus, ako, bumaba ako sa inyo para ipahayag, para iligtas kayo. Pero ikaw, Jay, gusto mo dito na lang? Alam niyo po, nirebuke ako ng Lord. At eto ngayon yung ginapagawa sa akin ng Lord para ibahagi sa inyo kung ano yung gusto niyong marating. Ano ba yung gusto niyong marating? Wala lang tayong pakialam na naiwan dyan sa upuan o nandito na nakaluhod. Kaya kapatid, kung gusto mo maranasan ang presence ng Lord, lumuhod tayo sa Panginoon. Kung nadadama mo ngayong oras na to, yung presence ng Panginoon, hindi pa huli ang lahat kung nakatayo ka dyan kanina. May chance pa kung ikaw nakaupo at wala kang pakialaman, narinig mo yung message ng Lord ngayon, lumuhod ka kung nais mo. Kung nararamdaman mo yung kasalanan mo, kung nais mong maranasan, makasama mo ang presence ng Lord panghabang panahon, makakasama natin ang presence niya. Sige po, maari na po tayong tumayo. Beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Yeshua. Tayo po'y manalangin.
Panginoon naming Diyos. Salamat sa inyo pong banal na presensya. Nakatunghay sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil tinutulad mo kami sa inyo, Panginoon. Hindi nga po kami makakapasok sa holy presence po ninyo. Meron po kaming mga kamunduhan. Panginoon, narito po kami po lahat. Tubos po kami nagpapakumbaba sa inyo po ang harapan. Alam po namin nandito yung banal mong presensya, Panginoon. Salamat po sa inyo. Lahat ginagawa mo, Panginoon, tinitiis mo. Para lamang po kami maakay mo, Panginoon. Panginoon, lahat po ng ito po ay gawa mo. Ginagawa mo sa amin. Para lamang po kami, Panginoon, makasama mo sa place of glory. Patawad po, Panginoon. Kung madalas po kami nagiging makalaman. Madalas po kami nagiging matuwid sa sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, kapamuhay lagi. Sa lugar na kung saan doon ang presensya mo sa bawat araw. Sa banal mong Espiritu, lagi mo po kami, Panginoon, ilagay sa daan po ninyo, sa banal mong Espiritu, Panginoon, na siya pong aming guide. Siya po, Panginoon, na magme-maintain sa amin. Turuan mo kami maging cooperative, Panginoon. Tulungan mo po kami na laging makita yung aming sarili sa inyo pong harapan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Wala po kami kakayanan. Turuan mo kami magpapagpakumbaba. Lagi ka naming hanapin, Panginoon, sa tuwing makikita namin ang aming sarili na napunta sa laman, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal. Pagmamalasakit po sa amin, Panginoon. Salamat po. Buhay mo yung ibinigay mo para lamang po kami maakay mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lagi mo kaming iniisip. Kami po yung laman lagi ng iyong puso. Kaano mo kami kamahal, Panginoon. Kadalasan yung pagmamahal na iyon, nasasaktan pa po namin. Inaamin po namin, Panginoon, kami po ay hirap. Dahil sa tulong mo lamang, Panginoon, kami aasa. Sa tulong mo lamang, Panginoon, kami maghahawakan. Sapagkat nasa iyo, ikaw ang aming buhay, Panginoong Yesus. Palalimin mo po, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo. Ibaon mo po ang aming puso sa puso ng Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw po yung aming maranasan. Ano man po yung aming ginagawa, lagi ka naming hanapin. Bigyan mo po sa aming puso kung gaano kahalaga yung presensya mo, Panginoon. Na aming ipamuhay dito po sa mundo dahil yun po yung aming kahahantungan sa heaven. Tulungan mo kaming ma-realize, ma-determine, Panginoon, kung kami nasa sarili ng katuwiran.
Hindi na namin po nakikita yung kasalanan, Panginoon. Lagi mo kaming bigyan ng karunungan. Sa tulong po ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa Kanya lang po kami safe. Yung po sinasabi mo, sa iyong presensya kami safe, Panginoon. Narito po kaming lahat, umaamin, Panginoon. Narito po kaming lahat, lumuluhod at nagpapakumbaba sa inyo. Kumikilala, Panginoon. Marami pong salamat dahil ang presensya mo narito, damandama ka po namin na kami tinatouch mo, ina-embrace mo, pinapadama mo, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Na lagi naming isipin na buhay mo, ang pinagkaloob mo para lamang po kami makarating doon sa gusto mo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po. Wala po kaming masasabi kundi salamat po. Wala po kaming masasabi, Panginoon, kundi Ikaw ang pinakamahalaga. Huwag mong alisin po yun sa aming puso at isipan. Babalik ka na, malapit na. Gusto mo maging worthy to escape po kami, Panginoon. Pag dumating na ang lihim na panukala po ninyo sa amin, gusto po ninyo maging worthy to escape po kami, Panginoon. Lord, salamat po. Yun po yung rapture, yung ginanap po ninyo dito. Gusto mo, masumpungan mo kami karapat-dapat sa mga itatakas po ninyo, Panginoon. Ayaw po ninyo na dumaan kami sa hirap na dadanasin ng mundo. Gusto po ninyo dahil sa pagmamahal po ninyo, Panginoon, sa amin. Gusto po ninyo, Panginoon, na kami may ayalis po ninyo dito, Lord. Panginoon, kawagan din po ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Paunawa mo po sa kanila, Panginoon. Sobra silang mahihirapan kapag po sila naiwan dito po sa mundo. Salamat, pinili mo kami, Panginoon. Sineparate mo kami. Inalis mo kami, Panginoon, sa dating kalagayan. Tinulungan mo kami. Ginawaan mo kami, Panginoon, ng tunay na relasyon sa inyo. Yun po, tulungan mo pahalagahan namin yun. Para po kami makatakas sa mundong ito. At madala mo kami, Panginoon, sa iyong Holy of Holies, sa inyong banal na presensya. Tulungan mo kami na laging makaluhod sa inyo, Lord. Dahil pag hindi po namin ginawa yung mamumuhay na naman po kami sa self-righteousness. Tulungan mo po. Lagi po namin kilalanin na kami po'y makasalanan. Bawat sandali, bawat oras, bawat araw, bawat minuto. Para po na sa kayo ma-maintain po namin yung sustaining power from your presence. If we always humble ourselves. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na andito ka. Sa bawat isa, pinapadama mo na mahal mo po. Gusto mo kaming lahat makasama sa iyong banal na presensya. Panginoon. Mga kapatid, baka po ngayon ka lamang nakasama. Wala pa sa iyo si Jesus. Ibigay mo po yung puso mo kay Jesus. Sumunod ka sa panalangin ito. Hindi ka makakapasok sa langit. Hindi ka makakapunta sa presensya niya pag wala sa iyo si Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Binubuksan ko po yung puso ko
pumasok ka ngayon din. Nais kong tanggapin kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Batid ko na ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang daan papunta sa langit. Pumasok ka ngayon din sa puso ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ko. Sa iyo ako magtitiwala. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Salamat din po sa iyong pagpapatawad. Inaangkin ko na sa oras na ito, ako'y anak na ng Diyos. Sa pananampalataya, ito'y aking nakamit. Hindi sa aking ginawa, kundi sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin. Sabihin po ninyo, salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa kabuuan ng aming pagsamba. Dinala mo kami sa iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon. Pagpalaan mo po si Jay sa kanya pong mensahe na kung saan sa iyo nagmula. Mensahe, Panginoon, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng tunay na salita. Salita ng Diyos. Ingatan mo siya. Balik mo yung lakas na nawala sa Kanya, Panginoon. Tulungan mo siya, lalong magamit mo. Lahat ng bagay, pinapahintulot mo. Para po, maging example kami, Panginoon. Dalangin ko po siya, cover mo siya ng banal mong dugo. Huwag siyang mabalikan ng kaaway, Panginoon. Tulungan mo na lahat ng salita mo na namutawi nang galing sa iyong puso, papunta sa kanyang bibig. Maging isang tunay na salita ng Diyos sa puso po naming lahat. Panginoon, ingatan mo po ang bawat puso na nakinig ngayon na huwag mapuntahan ng kaaway para sirain yung salita mo, Panginoon. Yung po ay tunay namin pagkain. Katulad ng nung sinabi, palibang kainin namin ng iyong laman at inumin ng iyong dugo, di kami makakapasok sa heaven. Lord, tulungan mo ang bawat revelation na yon, inyo pong ingatan sa aming puso. Turuan mo po lagi kami maging positibo sa bawat bagay na nangyayari po sa amin, Panginoon, na huwag po kami humiwalay sa inyo, Panginoon. Yun po, Panginoon, ang aming panalangin para sa aming lahat, sa inyo, Panginoon. Hanggang sa dumating ka, kami pong lahat, Panginoon, aakayin mo lahat sa iyong karya. Salamat po ng marami, Panginoon. Thank you so much po, Lord. Karapat atin po sambitin yung pagsamba sa Pahayag chapter 4 verse 11 sa ating pong pagwawakas. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Last po. Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Sa
Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming panalangin. O Diyos, wala po kaming sasabihin kundi salamat. 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 Salamat sa inyo. Pagpapala. Kabutihan po sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinasasaluhan po namin sa inyo pong banal na dugo, mga naganap. Kami po'y uwi ng payapa at kami po'y magpupuri po sa inyo. Ito po yung aming panalangin in Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakababalik na sa ating mga upuan at patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Whew! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Ang sarap po ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi ko po sa Lord, Lord, buhatin mo kami Ano man po yung pagdaanan namin, buhatin mo kami. Thank you, Jesus. Sige po. Hallelujah, Panginoon. Muli po kaming aawit. At ngayon, Lord, dala-dala na po namin yung meaning ng song. Na kahit anong pagdaanan namin, we will choose to lift you up, Panginoon. Sige po. Amen. Hallelujah. We want to see Jesus lifted high. I honor the flies across this land, that all may see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. I honor the flies across this land, that all may see the truth and know He is the way to heaven. Sabay-sabay! We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. I banner that flies across this land, that all may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. I banner that flies across this land, that all may see the truth and know He is the way to heaven. Amen. We wanna sing, we wanna sing, we wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer
We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus